konti nagkatotoo na, nag-backfire kasi hindi nag-ingat sa state. Sinabi niyo mag-ingat sa mga state belt. Hindi sila nag-ingat. So, ayan, na-consider tuloy talaga yung mga sinabi nila sa naging desisyon. Oo eh. Isang punto yung wala silang GC, na iba-iba yung sinasabi nila. Ibang punto pa yung why did they speak at all? Malinaw na malinaw yan sa ICC na wag sanang pag-usapan yung mismong, kumbaga, meat nung substansya ng mga kaganapan. Pwede kang mag-comment, pwede kang magsalita patungkol dun sa ano ba yung proseso. Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update pizza. Pag-uusapan ho natin kung bakit nireject itong interim release ni Pangulong Duterte. Para po kasing ipinapamuka ng mga Mongoloid na ito na yung mga banat ng ating mga kababayan, yung mga banat nila BP Sara, nila Kong Pulong, tila daw nagbabackfire. Nagbabackfire daw na para tayo pa daw. Parang tayo pa raw ho yung kinakarma kasi nga nagsasalita daw yung mga ating kababayan ng hindi maganda sa ICC. Unang-una ho sa lahat, illegal. Illegal yung ginawa nila kay Pangulong Duterte na dalhin dyan sa ICC. Kinidnap nila yan. Kung saan talaga naman milyong-milyong Pilipino yung magagalit. Sino bang hindi magagalit na yung mga ating kababayan, yung magandang buhay yung ibinigay ni Pangulong Duterte, ay ano pinalit ni Marcos Jr.? Dinala niya sa ICC. Dinala niya sa ICC yung isang Pangulong ipinalibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Kaya, sinong hindi magagalit Milyong-milyong Pilipino yung nagmamahal dyan. Dyan sa matandang may sakit na yan. Mahal na mahal ng mga Pilipino yan. Hindi porke galit siya sa mga adik, Hindi porket galit sa adik si Pangulong Duterte, walang konsensya yan sa kanya mga kababayan. Pinagmukha niya hong masama yung sarili niya. Nakita naman po natin yan mga ka-update. Alam naman po natin yan. Tingnan nyo sa Davao kung gaano ka-asensado ngayon dahil sa pamumuno ng mga Duterte. Mamasyal kayo dyan, mga ka-update. Makikita nating progressive city in Davao. Isa sa pinaka-safest place na pasyalan, tourist spot. Ganyan po ka-progressive yung mga pamamahala, pamumuno ng mga Duterte. Kaya nung dinala yan sa ICC, tapos sasabihin nyo nagbabackfire sa mga Pilipino. Sa mga kina BP Sara, kina Kong Pulong. Diba? Porkit hindi tinanggap ang interim release ni Pangulong Duterte, ano-ano na ho yung sinasabi ng mga aso ni Marcos Jr., yung mga dilawan na to. Diba? Lahat ho ng paninira kay Pangulong Duterte, ginagawa na ho nila. Hindi ho nila naiisip kung gaano kalaki ang naiambag ni Pangulong Duterte sa ating bayan. Si Pangulong Duterte lang, yung mga nakapagpalayas sa mga magnanakaw. Mga natatakot, kumurakot noong namumuno siya. Pero ngayon, harap-harapan ho tayo. Mismong si BP Sara nga Diba? Tumulong yan sa Cebu. Pupunta sa Cebu si ating BP Sara. Konti na lang yung budget niya, around 900 million. Tapos nagbida-bida si De Lima. Anong ginawa nila? Pinawasan pa rin nila mga ka-update. Ngayon, na-cut down. Nasa around 733 million na lang. Tapos, tumulong pa si BP Sara sa kanyang mga kababayan. Itong 2026 national budget na 6 trillion, aprobado ho agad dyan sa House of the Representatives. Siyempre mga ka-update, national budget ng mga magnanakaw na naman yan. Pero si BP Sara, gipit na gipit ho nila. Pag Duterte po kasi ang usapin dito mga ka-update, matindi po nilang gipitin. Hindi man po gobyerno talaga ito Pamumulitika na. Personalan ho yung ginagawa nila sa pamilyang Duterte. Kaya pag dumating na yung araw na maging presidente yan, naku, yung mga hinayubak na yan si Conti, lahat po ng mga bumabanat sa mga Duterte, makikita ho nila ang araw nila. Kaya mga ka-update, rekta na ho tayo dito sa bidabidang si Conti na para pa tayo daw kinakarma
sa hindi pagpayag na interim release kay Pangulong Duterte. Pero mga kapatid, hindi po tayo mawawalan ng pag-asa. Siyempre, may awa ho ang Panginoong Diyos. Kaya mga update rekta na ho tayo dito. Pero yung halos awayin na nila yung ICC noon eh. At lahat ng posibleng kumbaga maging involved dun sa kaso, potential witnesses, victims even, tinarget nila, ayan tuloy. Yeah. The first rule in the ICC is really not to speak about the case or the Tama. merits of the case. Not to speak about the case daw mga kapatid. Pero, nagka-welfare check dyan sa ICC. Sino pinadala ng gobyerno ni Marcos Jr.? Si Trililing. Diba? Ganyan po kagupit. Alam mo ng kaaway ha, hindi ho magkasundo yan si Pangulong Duterte at yung si Trililing. Galit na galit yung si Trililing kay Pangulong Duterte. Tapos siya yung pinadala doon. Natural. Natatandaan niyo po ba nung nakahiga daw si Pangulong Duterte sa side na walang malay? Dahilan po yan ni Trillanes. In-stress na yung Pangulong Duterte doon. Siyempre, panigurado mga kabit, ano-ano yung pinagpaputak niyang si Trililing. Kaya naging ganun si Pangulong Duterte. Tapos ngayon, binabanatan sila ng mga ating kababayan. Putak na naman sila ng putak. Nagbabackfire daw sa atin. Hindi ho yan makatarungan. Hindi yan makatao, mga kabit. Di ba? Yung ginagawa ho nila, pansariling interes. Pansariling interes ho yan. Pilit ho nilang pinapalayas yung mga Duterte sa ating bansa. Pero yan ho yung hindi gusto ng tao. Kaya naman, panigurado kung mangyari man yung mga hindi kailangang mangyari, magkakagulo sa ating bansa. You can explain, but you should not, kumbaga, turn the judicial proceedings into a court of public opinion. Follow up ako dyan, Attorney Conti, dahil meron din doon sa advisory na binigay sa amin dito, parang lumalabas din na may portion doon na sinabi na the ICC also said that Duterte's political influence, extensive network in the Philippines, and continued support, including that of his daughter, increased the likelihood that he could, hindi ko alam yung tamang term, abscond. What's that? What does that mean? Pero anyway, kayo lang kapaliwanag. Tumakas. Okay. So, Attorney Conti, alam natin na aside from the Vice President having mga ganong klaseng na nasabi mga ganong salita, nakita rin natin na sa mga halls of power like the Senate, may mga resolusyon o kaya may mga nag-speech ng ilang araw in support of the president. Hindi kaya ito yung nabasa rin ng ICC bilang may suporta talaga. May influensya pa rin. Nagbotohan Oo. Yes. Pero una, inonote ko na itong decision ay September 26 pa. So 2 weeks ago pa ito. Kaya as to the exact yung Senate resolution, kasi chinecheck ko nga ngayon parang nung 30 yun So, kumbaga last week lang, ito 2 weeks ago pa. Kaya palagi ko hindi umabot yung mismong Senate Resolution 144. Pero mauulinigan mo na kasi even without this 144, meron na nung Senate Senate inquiry into the abduction of Duterte, yung kay Senator Amy. Palagi ko yun pa yung mas na-reference nitong desisyon. Ang punto kasi ng pag sinasabi mo, ay abducted ako, hindi mo kinikilala yung legitimacy ng proceedings. Kaya makailang beses yung sinasabi na pag sinasabi ni Duterte na kinidnap ako o illegal yung proceedings, that kind of hurts the proceedings. Hindi naman yung na-hurt yung feelings, pero it derails the proceedings na parang, ano ba talaga? Tinatanggap po ba itong proceedings na ito o hindi? Pero tama rin naman nga na yung ano tawag dito, yung pagpirma nila at yung pag-decide nila sa plenary ay nangyari lang nung last week pero na-file ito way in advance nangungulit nga sila na dapat maiplenaryo, di ba? So baka nga may effect. Anyway, pero kung ano man, the Senate has long been, kumbaga, a bastion of, playground for Duterte supporters. Hindi lang yung 144 ang example niyan. Marami pang iba. Okay. Pero
Attorney, ngayon na ibinasura yung request for interim release ni FPRRD, ano pa yung ano yung dapat naming abangan? I wonder kung pareho rin ba ng proseso dito na pwede pa ba siyang iapela? Yeah. O that's it? Pwede pang iapela at sinabi nga kanina ni Nicholas Kaufman, nag-apela na siya. Kasi ang tingin ko natanggap niya to on time, tayo natanggap natin ngayon. Pero nung September 26, nung inisyo ito, palagay ko naman natanggap niya within the week or within a few days. Kaya nakapag-file na daw siya di umano ng kanyang appeal. This is what we call an MR, di ba? Sanay tayo na, Yes. MR mo ba yan? Yes, yun yung MR. And then, as from what I understand, aakyat ito sa appeals chamber. Ultimately, ang final say ay yung tinatawag nila na appeals chamber na nagfa-function bilang Supreme Court nila. And So, iintayin natin yung after ng pretrial chamber, parang may appeal or MR, iti-check ko. Pero after that, kapag nagdesisyon na, pag inakyat na sa appeals chamber at nagdesisyon yun na yung final. nagkaroon na ba ng president tong ganitong klase ng sitwasyon ng interim release, pinanix na para iapela? Usually, gaano katagal yung procedure, attorney? Na parang nabaliktad. Ang intindi ko, wala pang parang ganito na na-deny tapos gagrant ng appeals chamber. Mas usually, ginrant na yung interim release tapos parang umaayaw yung appeals chamber. Kumaga, mas mabait na yung appeals chamber kaysa sa dun sa appeals. In any case, at saka actually, hindi lang yun yung kailangan pag-usapan Kailangan din pag-usapan. Nung unang-unang tanong nga, sino na ba ang naggrantan ng interim release? Nasabi na namin noon, yun lang hindi yung mga akusado ng crimes against humanity, crimes of aggression, war crimes, and genocide. Hindi yung matitinding kaso. Ang naggrantan lang noon ay ang kaso ay parang obstruction of justice, so Article 70, or may kasong ganito pero later on in the stage na of the proceedings. Kumaga, nagkaroon na ng presentation of evidence, marami nang nangyari. Wala pang as early as, wala pang ang charges as early as confirmation of charges, and hindi pa nagagrant ang release ng isang tao na napakatindi ng kaso. So, ibig sabihin, kung pagbabatayan natin yung mga nangyari in the past, malabo talaga na mag-grant yung interim Kumbaga, release. as it is, both because of the crime charged or alleged. Second, as to the person, he is the most responsible. He's not someone na, small fry, kumbaga. Maraming responsable, and he was part of it. Hindi. This is someone who is most responsible. Ito na yung pinakaulo, mukhang hindi yan papayagan talaga. Kaya, hindi naman sa long shot, no? Pero marami din kasing information na hindi natin alam. Redacted yan Kaya posibleng yung health niya sana naging konsiderasyon. Pero yun sana, it would have been the first time. Hindi, ang natandaan ko kasi if it had been granted. Yeah. Attorney Cotty, natandaan ko nung dyan pa tayo nag-i-interview sa The Hague, early days yun as in kakadating lang doon ni dating Pangulong Duterte. Parang noon pa lang parang lahat ng expert na kausapin natin nalalabuan sila sa fact yung interim release. Parang naiimposiblihan sila noon pa lang first pa lang. So tama ka na baka sana pwede yung health yung issue na maging ganoon. Pero sa huling desisyon magiging imposible talaga yung interim release ni Pangulong Duterte kung pagpilit ni Marcos Jr. ni Martin Romualdez, sinasapalan ng pera o budget, yung mga yan, gagawa ho talaga ng paraan. Yung mga yan, mga kapatid, para hindi palabasin si Pangulong Duterte. Isipin nyo ho yan, 80 years old na po yung matanda dyan. Yung gamot niya hindi mo na mabilang sa sobrang dami. Tapos umuugod-ugod na lang ho. Pero anong gagawin, mga kapatid? Ayaw pa rin siya bigyan ng interim release. Kasi nga, mga kapatid, pera-pera lang ang usapin dyan. Diba? Pamumulitika po yan. Diretsahan lang ho tayo. Pamumulitika at galit sa mga Duterte. Kasi nga, mga kapatid, unang-una sa lahat, si Pangulong Duterte, galit dyan sa adik sa mga nakasabu, sa mga drugs.
O yung Pangulo ba natin? Paano ba siya nakilala? Etong si Bongbong Marcos. Di ba? Maraming nakakaalam na gumagamit yan. Kaya anong nakakapagtaka? Iba yung gigil nila kay Pangulong Duterte. Di ba mga ka-update? Parang andali-dali lang eh. Andali-dali lang isipin. Kaya ganyan yung ginagawa nila. Matindi yung inis nila kay Pangulong Duterte kasi hindi ho nila kayang tapatan yung pagiging leadership, yung pagiging most strong, independent president. Ganyan po yung Pangulong Duterte. Kaya inggit na inggit siya mga hinayupak na yan. Ayaw siyang palabasin. Isa pa, ang pera. Di ba? Na inaangalan ni Attorney Kaufman at subject ng kanyang mga releases kanina ay hindi rin siya masaya doon sa kahinatnan ng desisyon ng ICC regarding do sa yung medical check na nangyari. Oo, malaking punto itong medical kasi yun yung, kumbaga, it would have changed the tide in favor of Duterte if he had properly alleged. Or maybe if, ang tanong pa natin kasi parang tama ba yung pagkakasabi niya or in the first place, baka iba naman talaga or hindi ganun ang kanyang kalagayan. May 2 points yan eh. Was it properly alleged or in the first place, was there anything to allege at all? Yeah. Inaaral pa namin kasi sa ngayon nga nasa punto na ng pag-appoint ng expert o sa ibang issue naman to sa pag-appoint ng expert na medical, so neuropsychologist ba or neuropsychiatrist. Nagtatanong pa nga sila, kailangan ba natin kumuha ng expert na para sa matatanda, yung parang gerontologist. That is for the determination of the medical situation of Duterte. Hopefully, mas magkalinaw yon pero sa ibang issue na yon. Yun naman ay dun sa fitness to stand trial or the adjournment request of the defense. Pero sa ngayon, kung ang tanong ay, is he, kumbaga, sick enough or kumbaga, kailangan ba niyang lumabas for health reasons or humanitarian reasons? Sabi ng ICC, hindi naman. Sa ngayon, yes. Sa Okay ngayon. na, natanong na lahat. Hindi, I mean, what's next, di ba? Yeah, Actually, what's yun ang no, dahil alam natin na dapat nung September pa naganap lahat naurong ito. ng naurong. Aantayin ba, attorney, yung expert para magsabi na fit to stand trial? If it's fit to stand trial, magsisimula na yung confirmation of charges. Ganun na lang po ba? Yes, actually sa totoo itong interim release, independent ito eh. Pwedeng magsimula yung trial nang nakalaya siya. Nakalaya. So parang ito yung bail. Kaya para sa amin, sa totoo, ito yung pinakamalaking banta kasi uuwi, ganun ang banta eh. Doon nakasistress yung mga biktima. Pero may isang tanong pa na, matutuloy ba ang hearing? Pwede siyang umuwi, pero tuloy pa rin ang hearing. May ganung senaryo. So, kung ngayong hindi siya makakauwi, ang susunod na tanong, matutuloy ba ang trial? Ang tanong dyan ay, okay ba siya? Is he fit to stand trial? And, may isa pa, nakalimutan na yata natin, ito soon, pagpapasyahan na rin. Meron bang kapangyarihan ang ICC bilang korte to decide on the case? Oh, yes. So, jurisdiction and fitness to stand trial. They come at a time na nagpatong-patong yung mga issue sa korte. Buti nga, ito, sige, parang sa tabi na muna natin, tapos na muna itong interim release. Isa lang ang pre-trial chamber na hinihinga natin ng response o ng desisyon. Kaya, okay, out na muna itong interim release, oksa tayo dyan. Dalawa na lang. So, ito yung next na pagpapasyahan, both of them could decide. Kasi both of them could say, okay, stop na tayo dito kasi hindi siya okay or walang kapangyarihan ng korte. Ripe na yan. Kumbaga, hinog na yan para pagpasyahan kasi nakasubmit na halos lahat. Kaya abang din kami kasi, naku, paano ba ito? Kung sakaling may jurisdiction, kasi kung walang jurisdiction, goodbye, everything, uuwi na yan. Yung fitness to stand trial, meron pa kasing middle ground. Kasi pwedeng sabihin, pwede ka nang mamang mag-hearing, pero dapat, pag nag-hearing ka, 4 na oras ka lang nakaupo. Tapos, o kaya hindi ka na mag-appear online. Kumbaga, camera off. Yan. Sound lang. O kaya hindi ka na pwedeng, yung may ganun eh.
baka may ganong klaseng, kumbaga, you are fit enough to stand trial but a little bit unwell. So, here are the recommendations. Yeah. Baka medyo magtagal pa dun sa logistics or mechanics ng fitness. Kaya, kumbaga, hindi kaagad-agad mag-start. I see. Pero soon. Okay. So, Kumbaga, teka lang, pag ipupush sinabi ko pa yan. stand trial, Attorney. medyo buwan na lang ang bibilangin. So, decision, jurisdiction, tsaka yung if fit to to face yung trial. What are the chances na matuloy ng November? I would say malabo na yung November. Malabo na. Kasi ang only chance, kumbaga kung sakasakali ang mapagpapasyahan by November ay sabi natin jurisdiction. Tagal na kasing issue to eh. May pa to final eh. Jurisdiction, pag merong jurisdiction, edi magdi-default may issue pa rin na pending. If there is jurisdiction, may issue pa rin ng fit to stand trial ba siya. Okay. Pero kung walang jurisdiction, edi tapos ang kaso. Yung fitness to stand trial ang medyo nagtatagal kasi may expert. Nasa process ngayon yung ICC ng determining the experts, sino ba yung i-appoint natin para magbigay ng opinion sa ICC, sa judges, so that they can decide if he is indeed fit to stand trial. Medyo delayed ang mga uploads. Kaya ako naman medyo, sige, tuloy-tuloy lang. Ibig sabihin, may 1 week delay yung mga uploads or yung pag-public ng mga information. Kaya, malay natin at this point, may na-appoint ng expert. Diba? So, next week, chinecheck na yan. By next week, nagre-report na, etc. Ang tagal pala medyo, ako tingin ko mahaba-haba ng konti yung proseso. At ang tansya nga namin, to 2026 na, next ang year possible. Tsaka ang tagal ng decision dun sa jurisdiction pa lang. Oo, may pa eh. Oo. So, Pasko. Next year daw eh, No. 2026 daw Attorney, sabi ni sabihin, kaya nagsabihin magpapasko doon. Oo. Magpapasko doon. Hindi lang si dati Pangulo Duterte, yung family, they go Right, there. right. Well, Bakit sana, sobrang at tagal po yung decision ng jurisdiction? hindi sa matagal eh. Ang problema, sila din eh. In fact, itong interim release, bakit ang tagal din? Kasi, nagrenda sila. Nag-request sila mismo. So, finally na to ng June. Bandang July, sabi nila, can I ask for a deferral of the decision on interim release? Kasi may kailangan pa daw na impormasyon. Eventually, ni-refile niya by August. So, ito na yung inuna ng ICC kasi kumbaga ito yung fresh. Yung jurisdiction, ni-request rin nila na i-postpone yan. Yung jurisdiction. Hindi pa nagpapasya yung ICC, pero ang reasoning nila, meron kasi kaming question na mas mabigat. At ito ay whether or not he is fit to stand trial. So, ako hindi ko masabing yung ICC yung mabagal, kasi sa huli kong alam at sa public records, the defense has a pending request to postpone the decision on